For today's video mga katropa, umpisahan natin si Mazda 3 sa pag-check ng sensor, crankshaft sensor, reading ng kanyang sensor galing ng ECU papunta sa socket mga katropa, para malaman natin na okay naman yung reading niya mga katropa, para hindi na natin pag-isipan. So isi-show ko lang sa inyo, lalong-lalo sa mga beginners na hindi pa nakaka-encounter ng ganitong pag-check. Huwag kayong matakot mga katropa, basic na basic lang yung ating gagawin. Huwag din kayo matakot pag kayo na yung gagawa, kasi marami dyan natatakot baka masunog yung issue, mag-shortage talaga kapag mali yung procedure na ginawa ninyo. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano natin checkin. Camshaft sensor, crankshaft sensor, same lang yan mga katropa. Kaya dito lang tayo sa taas kasi yung crankshaft sensor nando sa ibaba. So same lang ng procedure na gagawin. So, The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat manood ka. Unahin natin sa continuity mga katropa. Yan, kung mapapansin nyo yan, continuity. Lagay natin sa may sound para malaman natin. So tapos lagay natin sa ground. So tatlo yan. Yan, tatlo yan. Black, dapat sabihin natin yellow, tapos green. So dito tayo sa black muna. Continuity nga eh. Itutusok nyo lang yung inyong needle pin sa black. Yan, nasa black na. So ngayon, yung isang ano ng multimeter, lalagay natin sa ground. Dito na lang sa alternator, ground din naman to mga katropa. So nakakabit ta yung positive negative ng battery natin. Tingnan natin. Pag tumunog, ibig sabihin may ground. Continuity, yan. Sa alternator lang tayo, ground. So ngayon, pupunta tayo sa signal tapos supply. Ngayon, pag pupunta kayo dyan, kailangan naka-on. I-on muna natin. On muna natin, naka-on. Confirm natin, naka-on, yun. Naka-on. Tapos ngayon pupunta tayo sa signal. Sa gitna, signal. Dapat sa signal, makaka-reading kayo ng 5 volt. Constant voltage. Yan. Ay, hindi natin matusok. Yan. Plus or minus 1. So ngayon, nasa signal na tayo. Lalagyan na naman natin sa voltage. Basic na basic lang mga katropa. Yan, signal. Naka-on tayo. Lagay natin sa voltage, tapos i-ground natin to. Tingnan natin yung reading. 5 volt, 5.01 volt. Yan yung signal. Tapos punta tayo sa supply. Ibig sabihin mayroong signal galing ng ECU. Lagay natin sa supply. Dito tingnan natin kung may supply siya, para sigurado lang tayo. Tusok natin. Yan, naka-on pa rin kayo mga katropa. Tingnan natin kung mayroong supply, kung ilan ba yung supply niya. So meron siyang 12 volt. Yan, 12 volt yung supply, 5 volt yung signal, at meron din tayong ground. So ibig sabihin, okay yung linya natin papuntang ECU, papunta rito. So ganun din yung gagawin nyo sa crankshaft sensor mga katropa. So yun, ganun lang ka-basic yung pag-check ng socket ng mga sensor mga katropa. Tatlong wire yan, ground, signal, supply. So yun lang video natin mga katropa. I-share ko naman sa inyo kung paano mag-check ng basic ng socket ng ating ignition coil tsaka socket ng ating injector. Basic lang mga katropa, yung naka-off yung engine tsaka naka-on yung engine. Pero usually ma-check mo yan naka-on yung engine mga katropa. So unahin natin sa injector, sa ignition coil. So ganito, on muna natin si ating multimeter. Okay, so unahin natin si ground ha. So kukunin ko lang si ground. Yan, meron tayong tatlong pin. Isang kulay pink, kulay black, kulay green. So unahin natin si black, siyempre ground. Ground. So lalagay ko lang yung pin. Yan, naka-ano na tayo sa gitna. So i-ground lang natin yung ating isang needle pin. Kahit saan, kahit dito pwede yan. O yan, tumutunog yan. Ibig sabihin may ground. Kahit saan dyan na ground. Ground to ground yan mga katropa. Okay. Ngayon pupunta tayo dito sa ating green. Lalagay ko lang mga katropa ha. So yan, nasa green na tayo, green. Tapos na tayo sa ano, voltage naman tayo. Switch on engine. Yan, voltage, switch on engine. Diyan natin ma-check yung supply niya. I-on natin. Yan, naka-on. So naka-on na siya. So
switch on engine, nasa green tayo. Tingnan natin kung supply yan. Pag supply yan, magto 12 volt si multimeter. So i-ground natin. So ibig sabihin, yung green yung supply natin mga katropa. Ayan, naka-on yung engine mga katropa. Tapos punta naman tayo ngayon sa pink. Yung supply natin ay always on mga katropa. Always on yung supply natin. Always on. Ayan, nakatusok ko sa pink. So nasa pink na tayo mga katropa. Ngayon makakakuha tayo ng 2.45 constant voltage. So yan yung ano niya, yung signal manggagaling sa ECU mga katropa, kaya mababa yung voltage. So si green is yung ating supply, si black yung ating ground, yung pink yung ating constant voltage na manggagaling sa ECU. Kumbaga signal mga katropa. Yung dalawa naka-ready na, yung ground tsaka yung supply. So magbibigay na lang ng signal, kaya mababa yung voltage nun mga katropa. So ngayon punta tayo rito sa ating injector. Dito tayo sa dalawa yan na ano to, green ba to? Sabihin natin green tsaka red, yan. So dito tayo sa green. Tingnan natin. Naka-on pa rin tayo mga katropa, voltage pa rin tayo. Tingnan natin, iga-ground ko. Yan. So meron siyang 12.40 volt. Ibig sabihin, yung green ay yung ating supply mga katropa. So dalawa lang yung wire niyan, yan. So punta tayo sa red. Punta tayo sa red. Yan. Okay. Wait lang, tusok ko lang. Yan. So meron siyang 3 point something volt. So ibig sabihin signal din yan mga katropa. Trigger, yan yung pinaka trigger niya mga katropa, manggagaling ng ECU, yung isang red. So para-pares lang naman yan mga katropa. Kaya lang naman magkakaiba ng kulay dahil magkakaiba sila ng pwesto dun sa ating ECU mga katropa. Yung ano na yan, yung wire na yan. So yun lang mga katropa, ganun lang yun. Naka-ready na kaagad yung ating 12 volt. Kahit dito sa coil, naka-ready na yung ground tsaka yung ating 12 volt supply. Trigger lang ng ating kulay pink. So yun mga katropa, ganun lang, basic na basic lang mga katropa. Wala naman kayong na check na ground or walang ground. So siyempre checkin nyo na yung harness. Magko-continuity test na kayo kahit sa supply, kahit sa signal. Pag wala yan, mag ano muna kayo, i-confirm nyo muna yung harness kung okay ba, kung walang putol mga katropa. Pag walang putol at walang ground or walang supply or walang signal, so sa ECU na kayo pupunta mga katropa. So yun lang. So yung project natin ngayon mga katropa, pinatuloy na yung BT50 na may problema sa engine. Iwawalwalin na natin ngayon mga katropa, na-aprobahan na. Titignan natin kung ano yung sira sa loob at kung ano yung mga papalitan. Tignan natin kung mas makakamura ba siya sa palit ng parts or bibili na lang siya ng assembling engine mga katropa. So bago ko walwalin mga katropa yung ating engine, share ko muna sa inyo yung about sa ating SCB. Kung paano natin checkin yung continuity at saka yung ating injector, kasi marami nagtatanong mga katropa. Yan, para na rin sa mga beginners na hindi pa nakakalam. share ko lang yung konting nalalaman natin mga katropa para magkaroon ng idea yung iba. So ayan, about sa SCB. So ito yung SCB natin na yan, dalawang wire, isang pink, isang brown. So dito tayo sa pink, nandito yan sa ECU socket mga katropa. Ibig sabihin ECU yung nag-ooperate dyan mga katropa. Yan, iano lang natin para medyo makita nyo yung ano yan. So i-on natin, checkin natin yung resistance. Pagka okay yung resistance, ibig sabihin okay yung wire. Pag mataas yung resistance, ibig sabihin may problema sa wire, either nakabaluktot or konti na lang yung nag-touching, or may problema sa connector pin. Yan mga katropa. So yan, checkin natin yung ating kulay pink na socket galing sa SCB. So resistance tayo. So ito siya. Yan, ito siya, resistance. Tingnan natin yung kulay pink. Ayan, tingnan niyo yung resistance niya. 0.09. Mataas yung resistance, ibig sabihin wiring harness gaya sinabi ko, may problema sa wiring harness, nakabaluktot or kung ano man mga katropa, kaya tumataas yung resistance niyan. Kasi kung resistance yung chine-check natin mga katropa. So lilipat tayo sa isang socket. Yan, dito sa kulay ano yung brown. Sa brown. Yan.
tignan nyo yung brown. Ito yun, nandito yun sa ECU pa rin. ECU pa rin yung nagda-drive dyan. So ito yun. Yan. Tingnan nyo resistance. 0 resistance. 0.01, 0.00. Ibig sabihin, okay yung resistance niya mga katropa pagka ganyan. Yan. Kahit lagyan natin sa ano, dito sa may sound. Yan. So, ibig sabihin, yung socket ng solenoid papunta sa, solenoid ng SCB papunta sa ECU. ECU pa rin yung nagda-drive dyan, mag-go on and off mga katropa. Siya yung responsible mga katropa. Ayun. Ngayon pupunta tayo sa injector. So SCB tsaka injector tayo mga katropa. So si injector, to unahin natin tong dalawa lang naman sa injector, positive tsaka negative yan. Pero yung magda-drive dyan, si ECU pa rin. Kaya tine-check natin continuity para sa wiring harness. So siyempre pag magche-check kayo ng voltage, ground, pag may supply ng battery or naka-on, yan mga katropa. So dito tayo sa isa. Yan, dito tayo sa isa, check muna natin to. Tingnan natin kung meron siyang continuity. Ibig sabihin, pag may continuity, ibig sabihin walang problema sa wire. So ito yun mga katropa, kung mapapansin nyo ito dito sa unahan. Ito or ito. Ay, nasaan na? Yata. Okay, wait. Sinutos ko maayos. Dulo ko yata yung multimeter natin Oh, ayaw. Tanggal pala rin. Katro. Pero itong sa injector galing sa ano yan, papunta ng ECU yan. Si ECU yung ayan meron siyang continuity. Yan dito. Itong mga malalaki na to, puro sa injector yan, nandyan. Sa injector, ito sa number 1. So ito sa kabila. Lilipat natin. Yan, dito sa kabila. Okay. Tayo rito, nasira na yata yung socket ng ating ano. Ito yun. Itong dalawa na to sa number 1. Ground tsaka supply. Dito nga tayo sa pangalawa. Tingnan natin. So yun sa injector isa. Dito tayo sa isang ano ng injector dito. So ayun, meron siya. Ibig sabihin sa ECU. Lahat ng injector mga katropa, si ECU yung nagda-drive diyan. Either yung trigger niya ay yung ground. Sa bawat injector meron kanya-kanyang transistor yan sa loob. Yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng tinatawag na yung firing order. Hindi naman sabay-sabay bumubuga yan, pa isa-isa rin yan. Parang 1342, 1342 mga katropa yung buga ng ating injector. So yun, sa mga nagtatanong, pag wala kayong ma-check na naka-on yung ignition on kayo, tapos sine-check nyo yung supply or signal or voltage, ibig sabihin may problema sa ECU nyo mga katropa. Pero checkin nyo muna yung harness. Yan. Siyempre, kaya nga natin ginagawa yung ganito para ma-confirm natin sa ECU. Dahil manggagaling sa ECU yung supply tsaka yung ground. Kahit yung SCB nasa ECU, supply ground signal yan, nasa ECU pa rin. So kapag okay at may problema pa rin, palyado ganyan, posibleng injector problem na kayo mga katropa. So yun lang mga katropa. So for today's video mga katropa, i-share ko lang sa inyo ulit yung sa crankshaft sensor. Tatlong setup yung gagawin para ma-perfect natin yung tamang position ng ating crankshaft sensor. Ford Ranger BT50 mga katropa. At sa mga ibang sensor, pwede nyo rin naman gawin mga katropa. Yan, ito nga mga katropa, naibaba na natin yung ating block. So kung magtatanggal kayo ng assembly na kasama yung bracket, hindi nyo natatanggalin dito sa bolt na to. So markingan natin dito sa taas. So ayun lang ginagawa ko. Dahil ayaw kong mga pagdating ng isasampa na, ayan, minamarkingan ko yan. Kaganyan mga katropa. So kung sensor lang tatanggalin natin mga katropa, yung sensor lang, kung mapapansin nyo, yan, yung clearance nito, dito lang yan. Dito nyo mamarkingan. So pag kinabit nyo, dyan lang din. So napansin ko lang yung manual tsaka auto. Sa auto, maliit yung clearance dito. Sa manual, malaki yan. So kaya minamarkingan ko yan kung papalit lang ako ng sensor mga katropa. Yan. So yan. Kung magpapalit lang ako ng sensor, kung magpapalit ako ng, kung magbababa tayo ng makina, halimbawa kagaya nito,
overhaul, tatanggalin natin yung bracket. So dito ko lang yung mamarkingan. Tatanggalin ko na itong 2 bolt, hindi ko na gagalawin dito sa bolt na yan mga katropa. Dito lang sa 2 na yan, tanggal ng buo yan. So pag naman sa clearance dito, clearance yan, kung mapapansin nyo yung clearance niya right between kanyang gear saka sa sensor. So sinukat ko, meron siyang 0.25 mm. Umaandar to mga katropa, kaya lang palyado nga lang. Yung pala, yun yung problema, yung ating singaw. Yan, so sinukat ko, saktong-sakto, 0.25 mm. Yan o, suwabing-suwabi. Yan, suwabing-suwabi, 0.25 mm mga katropa. Yung sukat ng ating sensor, gap clearance sa ating flywheel. So yun mga katropa, yung basic ano lang naman yun, basic setup para hindi na tayo mahirapan mag-setting kung magtatanggal tayo ng sensor or tatanggalin natin ng buo yung bracket. Pero may isa pang option, ayan nga, 0.25 mm mga katropa. So yun lang.